Ang cryptocurrency exchange na si Binance ay nagbabala sa mga users nito tungkol sa lumalaking banta ng malware na nagdudulot ng isang significant financial losses sa pamamagitan ng pagbabago ng mga address ng pag-withdraw ng cryptocurrency. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po sa isang statement na pinamagatang Protect Your Crypto, Understand the Ongoing Global Malware Attacks and What We're Doing to Stop Them. Hinimok ng Binance ang mga users na mag-ingat upang maprotektahan ang kanilang mga funds. Karaniwang kilala bilang Clipper malware ang malware na ito at ito ay tinatarget po nito ang mga cryptocurrency wallet addresses ng mga users sa panahon ng mga transactions. Kapag kinopya at ipipaste ng isang user ang isang wallet address, kinukuha nito ang clipboard data at pinapalitan ang original na address ng isang address na kontrolado ng attacker. Kung hindi mapapansin ng user ang pagbabago at tatapusin ang transfer, ang cryptocurrency ay maipapadala sa wallet ng attacker na nagdudulot ng pagkawala ng funds ng user. Kaya, yan. Nakakatakot. Iniulat ni Binance ang significant increase ng malware activity noong August 27, 2024 kung saan ang mga users sa buong mundo ay nabiktima ng ganitong mga attacks. Karaniwang ipinapamahagi ang malware sa pamamagitan ng mga unofficial apps at plugins, partikular sa mga Android at web platforms. Ngunit, nasa panganib din ang mga iOS users. Maraming biktima ang hindi sinasadyang nag-i-install ng mga malicious programs habang naghahanap ng software sa kanilang sariling wika o sa pamamagitan ng mga hindi opisyal na channels. Kaya, ayan, ayon sa security team ni Binance, ay aktibo po nilang nilalabanan ang banta na ito sa pamamagitan po ng iba't ibang mga countermeasures. Ayan, yung una rito ay yung pag-blacklist nila ng mga suspicious na mga addresses. Binablacklist po ni Binance ang mga kilalang attacker addresses na pumipigil sa karagdagang fraudulent transactions at pinipigilan ang maraming pagtatangka ng pag-withdraw mula sa mga potensyal na biktima. At yan, yung sunod ay yung kanilang user notifications. Yan, inabisuhan ng exchange or si Binance ang mga affected users at pinayuhan silang suriin ang kanilang mga devices para sa anumang suspicious software o plugins. Kaya, ayan, sunod naman dito ay ang incident reporting. Kinokolekta ni Binance ang mga detalyadong reports mula sa mga victims or biktima upang makatulong sa pagsusuri ng malware na kasangkot sa mga attacks na ito. Ayan, at ang panghuli ay ang kanilang ongoing monitoring. Patuloy po na sinusubaybayan ni Binance ang mga emerging threats at ina-update ang kanilang mga security protocols kung kinakailangan. At ayan, hinimok ni Binance ang mga users nito na gawin ang mga sumusunod na steps upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa malware. Yan, unang-una ay i-verify ang authenticity ng mga apps at add-ons. Mag-download lamang ng software mula sa mga official sources upang maiwasan ang mga malicious versions. Pangalawa ay double-check ang mga withdrawal addresses. Palaging i-verify ang address bago tapusin ang anumang transaction. Inirekomenda ni Binance na kumuha ng screenshot ng address at ipasuri ito sa recipient upang mabawasan ang risk na mabiktima ng text-altering malware. Pangatlo ay stay informed. Sundan ang pinakabagong security updates mula sa Binance at iba pang trusted sources upang manatiling alam tungkol sa mga emerging threats. At pang-apat ay use security software. Mag-install ng reliable na security software at i-update ito ng regular upang matukoy at alisin ang malware.
Kaya yan, nakakatakot po yung mga malware ngayon. Kaya ayan, doble ingat po sa mga pag-i-install, lalong-lalo na yung mga malicious apps na yan. Kaya ngayon ay masasabi ko rito ay mukhang seryoso ang banta ng tinatawag na Clipper malware na ito. Mahalaga talaga na maging maingat tayo sa paghawak ng ating mga cryptocurrency assets. Ang ginagawa po ni Binance para labanan ang malware na ito ay malaking tulong na rin. Pero kailangan din natin gawin ang ating sariling bahagi para protektahan ang ating mga pondo. Kaya masasabi ko po na meron po tayong apat dito na mga tips na posibleng makatulong po sa pagsi-safety ng ating mga funds. Ayan. Number 1 ay download lamang ang mga apps at plugins mula sa mga official sources. Iwasan po natin ang mga hindi opisyal na channels para maiwasan ang mga malicious softwares. Pangalawa ay laging i-double check ang mga withdrawal addresses. Siguraduhin tama ang address bago tapusin ang anumang transaction. Pangatlo ay gumamit ng maasahang security software. Regular na i-update po ito para matukoy at maalis ang anumang malware. At pang-apat ay manatiling updated sa mga security alerts mula kay Binance at iba pang mga trusted sources. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.